wala ulit. Sige po, start na po tayo. Excited po ba tayo na pag araw ng Wednesday or Sunday na pumunta sa ating church? Amen. Yun yung may hunger, merong kagutuman sa atin pong mga puso, sa ating mga isipan. Kagutuman sa presensya ng Panginoon na lagi natin siyang makasama. Sige po, tayo po saglit na tumayo at manalangin. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, God. Panginoon, maraming salamat po sa patuloy po na kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Karamihan po sa amin pagod sa maghapon na pagtatrabaho, pag-aaral. Kahit Lord, yung mga nasa bahay, hindi po madali. Pero Lord, salamat kasi hindi mo kami pinababayaan. At salamat din po dito sa kagutuman na nilalagay mo sa puso namin, na nais ka po namin na mapapurihan, maitaas ang pangalan mo. Panginoon, sa gabi pong ito, kung may nasumpungan ka po ng mga kasalanan sa aming mga puso, sa aming mga isipan, mga kasalanan na amin pong nagawa, nasabi, naisip, patawarin mo po kami, Panginoon, upang pakalinisin mo po kami ng iyong dugo, upang maging karapat-dapat po kami, upang maging pleasing po sa iyong harapan lahat ng aming gagawin. Hindi po kami aawit dito bilang tradisyon. Nandito kami aawit, sasamba sa iyo, sapagkat yan po ay deserve mo, Lord. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papurit, pagsamba, kaluwalhatian. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, sabi ng ating awit, halina't sama-sama po nating awitan ng Panginoon. Awit
siya, nakikita niya tayo, naririnig niya tayo, alam niya yung nilalaman ng puso natin, alam niya yung nilalaman ng isipan natin. Hindi pa man natin sinasabi para ipanalangin, alam na rin niya. 'Di ba? Kasi buhay siya eh. 'Di ba? So ano man yung gagawin natin, paano man natin to aawitin, nakikita ng Panginoon. Sige po, dahil siya po ay walang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, kulang ang aming awitin. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad,
kang katulad. Ikaw yung dakilang Diyos na lumikha ng langit at lupa na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya nararapat lamang na ikaw ay itaas, ikaw ay papurihan, ikaw ay dakilain, ikaw ang luwalhatiin, sapagkat deserve mo lahat ng bagay na to, Lord. Kulang yung aming lengguwahe, kulang yung mga titik na, yung mga letra ng aming salita, kulang lahat para itaas ang pangalan mo. Nawa, O Diyos, naluwalhati ka po sa aming awitin, sapagkat ikaw yung Diyos na aming sinasamba, ay Diyos na walang katulad. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo. Hallelujah. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Meron po bang gustong mag-declare, magtaas sa ating Panginoon sa gabing ito? Ay, buti na lang, konti lang tayo. Nalalamig na po yung kamay ko. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat po talaga kay Lord dahil sa mga binibigay po niyang pagtitiwala po sa amin. Kung sa araw-araw, yung pagpasok ko po, pagkain namin, yung binibigay po niyang kalakasan, wala po kaming sakit. Nagkaroon ng ulan, umaraw, pero nandito pa rin kami, nandito pa rin ako, healthy pa rin ako. Patuloy pa rin po ang pag-unawa po ni Lord po sa aming buhay, sa pinagdadaanan po namin. Nagpapasalamat po ako dahil nung 19 po, nagpunta po kami ng JBL ni Brother Rodwin. Bago po kami pumunta doon, talagang yung prayer po namin talagang sa puso mo na sana maging maayos na po talaga yung paan niya. So, sinagot naman po ni Lord, wala na po siyang, okay na po yung paan ni Brother Rodwin. Wala na po siyang, hindi na po siya kailangan i-check up. Ang kailangan na lang po niya is therapy na lang po talaga. So siguro po, sa 5 months ko po na nagtatrabaho, talaga pong naihinto po niya po yung kanyang therapy. Kasi nga po nagkatrabaho ko. So ngayon po, inayos po ulit namin yung kanyang therapy. Pinagkaloob naman po ni Lord. Kaya next week po, twice a week po ang therapy po niya. So, nagpaalam din po ako sa aking boss na si Doktora. Pinayagan naman po ako kahit maliit po ang pasok ko. Kaya napakabuti po talaga ni Lord. Talaga pong buhay si Lord sa bawat buhay po natin talaga. Ano pa nga ba? Maraming salamat din po dito po sa ating church, sa mga kapatiran na nagmamahal din po sa amin at nagtitiwala. Meron nga po akong listahan, kaya lang po ayoko na pong basahin dahil napakahaba po nito. Ano na lang po, iksian ko na lang po. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. At God bless po. To God to be the glory. Amen po. Sino pa po ba? Namimigay na. Talagang inuutusan na ni Lord. Magandang gabi. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi bawat araw ay may binibigay si Lord na kung paano tayo makasunod sa Kanya. Mga nakaraang linggo, marami kaming mga problema ni Van. Dahil nga doon sa sasakyan namin, na tanggalan na naman kami ng gulong. Ay sa Inlex,
Bigla na lang yung gulong namin. Tapos malapit na kami doon saan nga yun, Tay? Yung inakyatan natin, bigla maraming mga sasakyan na tinuturo yung sasakyan namin. Sabing gano'n yung sasakyan ninyo, nakagilid na kami ng gano'n. Mabuti lang, mabait talaga si Lord. Kasi hindi niya kami hinayaan na sa NLEX kami talaga masiraan. Kasi punong-puno ng pintura yung namin sasakyan. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Mabuti sabi ko, dito tayo sa gilid. Tapos ang ginawa naman niya, umakyat kami doon sa taas. Tapos pumunta kami doon sa kabila. Tapos mabuti na lang, doon na huminto. Nakita ko yung gulong namin, talagang yuping-yupi na. Yung isa lang. Yun ang pinapasalamat ko sa Panginoon kasi hindi talaga tayo pinababayaan ng Lord. Magtiwala lang tayo sa Kanya. At saka, ang lahat, dapat pinagpipray natin. Kaya hindi naman kami nagkukulang na mag-pray sa Kanya. Pero minsan talaga, mayroon talagang sinusubukan tayo ng Lord. Kung hanggang saan talaga tayo. Minsan, sabi mo, suko ka na eh. Pero, pagdating ng umaga, may bagong umaga na naman. Kaya binibigay na naman tayo ng lakas. Kaya yun ang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Sa pamilya ko, sa mga apo ko, kay Cindy, kasi laging sumasakit yung paa. Kanina, wala na naman sang masakyan na boss. Ang ginawa na namin ni Van, hinatid na naman namin sa Plaridel. Kasi sabi niya, Mama, wala pang boss. O sige, sabi ko, tayin mo kami dyan, ihatid namin ikaw ni tatay mo sa Plaridel. Nakarating siya sa trabaho niya, alas 9 na. Mama, nandito na ako, alas 9 na. Ay, alas 8 yung pasok niya. Sige, sabi ko, sige lang, sabi ko gano'n sa kanya. Kaya mo yan, sabi ko. Kaya yun lang, napakarami ng dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi yun mga tinuturo sa atin na sa pagising mo sa umaga, dapat mangin handa ka na sa buong maghapon. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil yun nga, sabi ko nga, pag ako'y testimony, talagang kailangan talaga natin pasalamatan ang Panginoon sa araw at gabi dahil buhay pa tayo, binibigyan pa tayo ng lakas, binibigyan pa tayo ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw na buhay. Talagang nandyan siya sa tabi natin. Hindi tayo niya iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Kaya dapat natin talaga siyang pupurihin at pasalamatan. Kaya sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Magandang gabi po. Yun nga, tunay na mabuti ang Diyos. Sabi nga, buhay ang Diyos. Hindi siya talaga natutulog. At salamat sa Lord. Ako, araw-araw, pinagpapasalamat ko yung pagpunta ko pa lang dito sa church. Yung pag-attend ng prayer meeting, nakaka-attend ka ng Sunday, yun, sa akin, napakalaking bagay nun. Pinagpapasalamat ko yun kasi kahit marami pa ring struggle, pinipilit mong makarating sa church. Isang papasalamat sa Lord yun. Kaya, Lord, thank you. At kami buhay, malakas, ni Bernard, tsaka yung pamilya namin. Thank you, Lord. Pasa-pasa, ako nalahuli. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi buong linggo na yung pag-iingat niya sa akin. Kasi lagi po ako sa palengke. Hindi ko alam kung bakit naglalakad ako para magaganyan ako. Madalas, buti hindi ako nauuntog, hindi ako naano sa sasakyan. Kaya yung pasasalamat ko sa Lord, laging sabi ko, Lord, thank you kasi nakarating ako ng ligtas. Nung minsan nga, nagtatalo kami mag-asawa, sige, awayin mo ako. Pag ako nabul sa palengke, hindi na ako makakauwi, hindi ko papasabi sa'yo. Nadrama ako, pero pinalalakas ko lang din yung loob ko na hindi ko alam kung bakit lagi ako nahihilo.
take note, hindi po ako buntis. Hindi, talagang hindi ko alam kung bakit. Hindi po ako nagpapaawa, baka mamaya may mag-chat na naman sa akin na wala pong ganon. Ang pinagpapasalamat ko po sa Lord, lagi talaga yung pag-iingat niya sa akin. Tapos sasabihin nila yung bulag tawag sa akin ng ibang tao. Nakakarating pa kung saan-saan. Siguro po yung ganitong sitwasyon ko, ganitong isa na lang nakakakita, kaliwa. Ano pa yung tawag doon, nakakaaninag na lang. Hahanga ka talaga, huwag kayong humanga sa akin, sa Lord po kayo humanga. Kasi kung hindi naman sa Lord, hindi ko naman magagawa yung lahat ng nakakapaglingkod ako sa Lord, di ba? Pinapagtawanan man nila ako, wala po akong pakialam. Kasi, yung ginagawa ko, para po sa Lord lahat yun. Sa lakas na ibinibigay, sa pag-iingat niya sa akin, kahit ganito yung sitwasyon ko, nakakapagtinda ako, kapaghanap buhay ako, okay lang yun. Basta kahit ano yung ginagawa ko, all for the glory of God lang po. Sure naman po ako, lahat tayo ganun. Sa totoo lang po, kaya isa ako sa nag-stand ngayon. Last time po, nag-share si Christian ng Word of God. May nangyari, hindi ko po tinitestify to para lang takutin. Tapos ako po, nag-testify din ako one time yung kay Lasam. Kinabukasan, grabe ko, ano yung tinestify ko, yun din yung na-test sa amin. Kaya ngayon pong gabi, pagsamahin po natin ipanalangin yung mga tinestimony natin para masil ng blood, para wala nang anumang, yung testimony natin, mananatili siyang buhay. Okay lang po ba? Sige po, manalangin po tayo. Dakila naming Diyos sa gabi na to, maraming salamat po Panginoon sa mga buhay na patotoo na ibinibigay mo po sa bawat anak mo. Salamat po Panginoon sa mga pagkakataon na tulad na to na inaalis mo po yung takot sa amin na mag-stand kami, hindi niyo po kami hinahayaan na mahiya o ikahiya kung ano man yung ibinibigay mo sa aming mga testimony namin. Bagkus binibigay mo po sa amin to para maging pag-asa pa sa ibang tao, sa mga kapatid namin na nanghihina, na mayroong pag-asa sa pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, dakila namin Diyos, kasi parang ginto ito, yung mga testimony namin na to, na maaari naming panghawakan, ibahagi sa aming kapwa. Sa oras po na to, selyuhan mo nga po ng banal mong dugo, Panginoong Jesus, lahat ng aming mga patotoo na to, dakila naming Diyos. At patuloy naming maging patotoo ito at marami pang pagkakataon na tatayo kami dito upang ipahayag yung kabutihan at kagandahan loob mo sa buhay ng bawat isa. Sa oras po ito, tunay na sa Diyos lamang ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Po, pupuri sa Diyos, sa kaitaasan at sa mga kapatirang naririto. Sumayin niyo nawa ang kapayapaan at pag-iingat at pagpapalaan ng Diyos. Sige po, kung bago po tayo tuloy ang magsimula, let us pray ngayong gabing ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Dahil ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming mga panalangin. At lahat ng aming dalangin, ikaw ang nagbibigay ng katugunan. Salamat po, Lord. Hindi man kami karapat-dapat, subalit hinayaan mo kami na makalapit sa iyo. Hinayaan mo ang bawat isa na dumulog sa iyo. Sa kabila ng kami ay makasalanan, binigay mo ang iyong buhay para kami ay linisin. Ikaw ang naging tagapamagitan namin sa Ama. Nang dahil sa sakripisyo mo na walang katumbas. Lord, salamat po sa pagmamahal mo sa aming lahat. Ngayong umagang ito, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon, ikaw nawa ang mag-ingat sa akin. Itago mo ko sa iyong likuran nang ikaw ang kanilang makita ng harapan. May baba ko nawa ang aking sarili nang ikaw ang aking maitaas. Muli, O Diyos, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sige po, kung meron po kayong Bible, please open your Bible in Santiago, chapter 1, verse 2 to 5. Chapter 1, verse 2 to 5. Sabi po dito,
Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Kung mayroong mang nagkukulang sa inyo na sa karunungan, humingi siya sa Diyos at bibigyan ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Ang Diyos nawa ang magpala sa Kanyang mga salita. Naranasan na po ba natin yung nag-pray tayo sa Lord sa sobrang bigat, wala kang masabi? Ang nasasabi mo naman, Lord, laging yun na lang yung binabanggit mo, yung pangalan niya, yung Lord. Sa sobrang bigat, hindi mo na masabi sa Kanya lahat. Naalala ko po last Saturday, meron po akong pinagdaanan. Sabi ko, Lord. Tapos nanonood po ako yung Bible series. Yung meron po kasing series sa Facebook, sa internet, yung buhay ni Jesus Christ. Tapos dumating sa punto na si Barnabas at saka meron siyang isang pinagaling na bulag. Tapos, nung time na yung pinanonood ko, ang ganda nung nangyari. Gumaling yung bulag, sabi ko sa iyo, gagaling ka maniwala ka lang sa kanya yun yung po yung ano. Tapos po, sabi ng Panginoon doon, sige, aalis na ako. Hindi mo na kailangan tong saklay na to para sa sabi nung Panginoon. So kinuha niya. Tapos maya-maya, tumalikod lang si Lord, tapos huminga lang siya ng malalim, tapos sabi niya, medyo merong yung ganap ni Barnabas doon, parang medyo yung paa niya, hindi maganda yung kalagayan. Tapos maya-maya, nagulat siya. Ayan na, sabi ng Panginoon. Hala, ikaw may dahilan nito, no? Ikaw yung nito, bakit nakalakad ako, no? Tapos ginawa niya, tumalon siya sa Panginoon, kinarga niya yung Panginoon, binitbit niya, umikot-ikot sila, tapos nagtatawanan sila. Tapos naiyak ako, sabi ko, Lord, kung ganito palang ka-close ang buhay naming mga Kristiyano, siguro ganito rin yung banding namin sa'yo. Siguro hindi namin nararanasan, yung mga problema, hindi namin nakikita. Dahil lang nakikita namin yung kagandahang loob na nagmula sa'yo. Kasi po, dito lang po sa talatang to, makikita po natin, sabi sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Tinuturuan tayo ng Panginoon ng kagalakan. Na sa bawat nararanasan natin, imbis na malungkot tayo, imbis na magkaroon tayo ng mag-self-pity tayo, maging magalak daw tayo. Gusto niya na ma-amaze tayo sa bawat nangyayari sa buhay natin, na alam dapat natin kung kanino nanggagaling yung mga pagpapala o yung pag-asa natin. Kasi malinaw na sinabi dito ni Santiago na, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok. Magkaroon tayo ng kagalakan. Bakit kaya sinabi ni Santiago ito? Yung po yung una kasing tinuro sa atin, magalak. Sa verse 2, tinuruan niya tayo ng katatagan. Sabi po dito, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Kasi sa tuwing nakakaranas tayo ng pagsubok, sabi nga, hindi tayo sinusubok ng Diyos para manghina tayo. Sinusubok niya tayo para maging matatag. Kaya nga po, kung titignan natin, ano ba yung mga problema natin nung bata pa tayo? Sabi nga po, sa simpleng bata lang, ang problema lang niya, lapis. Ang problema lang niya, papel. Kaya nga po naalala ko, si Sister Lynn po ba yung nagsabi nun na tinanong niya raw yung bata, sabi niya, ano problema mo? Wala po akong papel. Napakasimple, pero kung titignan natin, sa bata, mabigat na yun. Kasi nung bata po tayo, ganun din yung problema natin. Kumbaga, nagle-level up. Habang tumatanda tayo, nagle-level up din yung problemang nararanasan natin. Kasi doon pa lang, tinetrain na tayo ni Lord.
Dahil gusto niya maging matatag tayo. Kaya nga po, ilang pagsubok na ba yung naranasan natin? At ilang pagsubok na hindi mo napagtagumpayan ng Diyos sa buhay mo. Ilang pagsubok na ba yung napagtagumpayan ng Diyos sa buhay mo? Huwag natin sabihin kasi na napagtagumpayan natin to. Hindi. Napagtagumpayan yan dahil sa awat habag ng Diyos. Tayo ay na-overcome natin yung mga pagsubok na yan. Kaya nga po, itinuro niya sa atin na maging matiisin sa lahat ng bagay. Kasi po sabi dito, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Malinaw na pinakita dito na kailangan natin tiisin ang lahat ng bagay. Kaya nga po, kung babalikan natin, ano na bang nangyari sa atin ngayon? Hindi tayo pinagkulang ng Lord. Kung iisipin natin, nung saksi ang pulpitong ito, kung ano yung nangyari nung araw na yon, at ngayon, eto tayo, nagpupuri sa Diyos, dumarami at palalaguin pa ng Lord, namumunga, dahil ang Diyos ang kasama natin. Namumunga tayo dahil si Lord ang dala-dala natin, ang kasama natin. At kaya nga sabi po, magtiis muna tayo. Panandalian na lang po itong pagtitiis na to. Kasi malinaw naman na sinabi ng Bible na ang 100,000 taon sa tao, 1 araw lang sa Kanya. Hindi ko po sinasabing or tinatakot po kayo. Ang sinasabi ko po, malapit na. Marami ng mga lumalabas. Kung babasahin po natin ang Bible, marami na pong lumalabas ngayon. May palabas pa nga po sa December eh. Ayan, sabi ko nga, Lord, hindi ko to sinabi, pero si Christian na nagsabi. Kasi gusto kong sabihin to sa pulpito para maging aware ang mga kapatiran. Sinabi ni Christian, Kuya, may bagong palabas ha. Oo, alam ko. Yung kay Paulo Contis, yung Dear Satan. Nakakalungkot dahil malapit na dahil pinagagandanan ang pangalan ni Satan. Hindi na ang Diyos ang pinakikilala. Lagi nang minamak. Nung katatapos lang na Olympics, ginawa? Minak ang Diyos. At ngayong December sa Pilipinas, naway ipanalangin natin. Dear Satan, tinignan ko po yung trailer. Bakit Dear Satan? Lumabas sa palabas na to, ang mangyayari, may isang bata at si Satan mapapabait ng isang bata. Kasi ang mangyayari po, yung mga bata ang bubulagin ng palabas na to. Yung mga bata ang masisilaw sa palabas na to at makikita nila na si Satan ay kaya palang bumait. Pero ang totoo, the reality, alam na ni Satan yung pupuntahan niya. Kaya nga naiinggit na siya sa tao eh. Kaya nga hindi niya hahayaan na siya lang ang mapunta sa impyerno. Kaya nga po nakakalungkot eh. Alam niyo po, I'm sorry. Naging judgmental po ako. Pero sabi ko po talaga nung nakita ko to, si Paulo Contis, alam na napupuntahan niya. Kasi kapag ikaw nagamit doon, kasi po, yung Satan na karakter doon, si Paulo Contis. Sabi ko doon pa lang, alam niya na ang pupuntahan niya. Kasi ang pinakilala niya, hindi ang Panginoong Hesukristo, kundi si Satanas. Yun ang pinraise niya sa palabas na yun. Actually, yung palabas pong yun, hindi kay Paulo talaga in-offer yun eh. Kasi sabi ko nga lang po kay Sister Malu eh, hindi po kay Paulo Contis in-offer yun. In-offer po yun kay ano po yun na ba? Kay Baron Geisler. Pero since nakakilala si Baron, sabi niya, ayoko na niyan. Kilala ko na si Kristo. Siya ang aking tagapagligtas. Doon po ako natuwa kay Baron nung in-interview po siya nun. Kaya po,
Kung titingnan po natin, malinaw po itong panawagan na to. Magtiis na tayo, konting panahon na lang, tiisin na po natin. Hindi na po talaga paganda ng paganda. Kaya nga po, kung titingnan natin, napasok na po tayo. Meron na tayong kasama na kumakain na hindi nating kapananampalataya. Dahil pinasok na tayo. Kaya ipanalangin din po natin ang ating bansa. Dahil sa buong mundo, unti-unti na silang nagmamak sa Diyos. At ngayon, pag naipalabas tong palabas na to, ang Pilipinas ay isa na rin sa nagmak sa Diyos. Kaya nga po nung nakita ko to, I pray to the Lord, Lord, please, wag po. Wag po ang Pilipinas. Kahabagan niyo po kami. At ingatan ang aming bansa. Patawad kung nagkakaroon kami ng mga pagkakahiwa-hiwalay. But Lord, kaawaan mo po ang bawat isa. Huwag po ang Pilipinas. Nalungkot po ako dun. At malinaw, yung tatlong to, sabi dito, magalak tayo sa tuwing tayo may pagsubok. At sabi po dito, maging matatag tayo. At maging, yung pangatlo, maging matiisin o magtiis tayo. At makikita rin po natin sa last verse, kung kayo'y magkukulang sa inyong kung kayo'y magkukulang sa karunungan, humingi kayo sa Diyos at ibibigay ito sa Kanya ng walang pagmamaramot at panunumbat. Hindi maramot ang Diyos. Kung ano yung inihingi natin, ibibigay ng Diyos sa atin. Lalo na kung alam ng Diyos na tayo'y Kanyang mga anak. Kaya nga po, tignan po natin yung mga nangyari sa atin. Pinagkulang ba tayo ng Diyos? Pinagkulang ba ang tahanan ng Jesus is Our Shelter Church? Hindi tayo pinagkulang ng Diyos dahil sa simula't simula pa lang, alam niya na ang Jesus is Our Shelter Church ay para sa Diyos. Iningatan niya na tayo noon pa. At ang lahat ng iniingatan niya ay hindi mapapahamak. Ipag-pray po natin na sa lahat ng mga nangyayari ngayon, lalo na po, kaya po alam niyo po, kaya po sabi ko, Lord, pwede po bang sabihin ko sa member to? Kasi nasa Pilipinas kami. Isa kami sa pwedeng makaranas o yung may mga kasama kami or may mga Pilipinong makakaranas ng mga pagsubok na pwedeng madamay. Yung nakakaranas ng pagsubok. Kasi po, ang tinuturo dito, ang isang tao na may pagsubok sa buhay, lalo na kung makakakita ng ganitong palabas, mabilis bibigay. Yung mga tao na may matinding pagsubok, di ba kaya nga sabi, may kasabihan ng tao di ba? Minsan sa patalim kumakapit. Kasi nga po, merong mga tao na pag may pagsubok sa buhay, lalo na kung ganito yung mapapanood, magre-reflect, pwedeng makahatak. Kaya po, pag-pray po natin. At tandaan po natin, kung tayo ay, ang tinuturo po sa atin ng Diyos, labanan natin ang mga ganitong bagay. Dahil bibigyan niya tayo ng katatagan, bibigyan niya tayo ng kagalakan, at bibigyan niya tayo ng pagtitiis na kaya nating magkontrol sa lahat ng bagay. Dahil sabi nga po, kung natatakot ka na ipahayag ang salita ng Diyos, malinaw dito, humingi ka lang sa Kanya, hindi siya maramot at hindi Kanya susumbatan. Hindi na sasabihin ng Lord, kung lumapit tayo sa Lord, hindi niya sasabihin na ikaw makasalanan ka ikaw ganito ka ba't kita hindi? Basta tinanggap po natin siya, tayo po ay pagpapalain ng Diyos na sige anak, humayo ka, iingatan kita saan ka man magpunta.
Sige po, tayong lahat ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga bagay na ginagawa mo sa amin. Salamat, Lord, dahil pinakikita mo sa amin kung ano yung mga ginagawa ng kaaway na dapat naming labanan, dapat naming iwasan sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Binibigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, katatagan. At binibigyan mo kami, Panginoon, ng kaisipan na kailangan naming magtiis sa lahat ng bagay. Dahil alam namin, Panginoon, alam mo na hindi mo kami pagkukulangin at di mo rin kami susumbatan sa lahat. Lord, sa mga oras na to, dinadalangin ko po ang bansang Pilipinas na nawa, Lord, huwag ka nawa, Panginoon, nilang bastusin kung sino mang yung mga Pilipino na gumawa ng palabas na yun, Panginoon. Lord, dinadalangin namin na huwag sanang matuloy yung palabas na yun. Kaabaan mo't kahabagan ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, kung meron mang sa mga leader namin, Panginoon, na hindi karapat-dapat, may kayabangan, may pagiging makasarili, Lord, alisin mo yung leader na yon. Bagkus ang ilagay mong leader, Lord, yung leader na may Diyos na kinikilala ka na ikaw ang Diyos na tagapagligtas niya. Ingatan mo po ang mga leader ng aming bansa mula sa kataas-taasang posisyon hanggang sa kabababaan, Lord God. Ingatan mo rin po ang mga sundalo, pulis, o ano man yan, Lord, na nangangalaga ng kapayapaan ng aming bansa. Ingatan mo po sila. Huwag mo po silang pabayaan. Lord, dinadalangin ko po ngayon, ang bawat church, hindi lang ang Jesus is Our Shelter Church, kundi ang church sa buong mundo na kumikilala sa iyo, Panginoon, na ikaw ang Diyos at tagapagligtas. Lord, ingatan mo po ang bawat isa. Ingatan mo po. Tumadalangin po kami sa iyo na huwag mo pong pabayaan ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod. Bagkus bigyan mo kami ng katatagan, pag-asa. Lord, alam po namin na hindi mo kami pababayaan at pagtatagumpayin mo kami sa lahat ng laban. Lord, dinadalangin ko po ang mga miyembro ng tahanang ito, ang Jesus is Our Shelter Church. Kung sino man po, Panginoon, ang mga may sakit, Lord, ipuin mo po, bigyan mo po ng kagalingan. Hindi lang po pisikal, kundi pati rin po espiritual. Lord, kung meron man sa mga kapatiran na may kasalatan financially, Panginoon, alam ko po, ikaw ang nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Hindi mo kami pagkukulangin. Bagkos, Panginoon, ipoprovide mo lahat ang aming mga pangangailangan. Lord, kung meron man sa mga kapatiran na hindi nagkakasundo sa kanilang mga tahanan, may tampuan, Lord, bigyan mo po sila ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang tahanan. Dulutan mo po sila, Panginoon, ng pagkakaisa. Lord, dinadalangin ko rin po ang lahat ng mga ministry sa tahanang ito, sa board, Panginoon. Lord, ikaw po ang umipo. Nabigyan mo po sila ng knowledge and wisdom nang sa ganon, lahat ng mapagdidesisyonan ng board ay ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon.
at ayon sa iyong mga plano. Gamitin mo lang po sila ayon sa iyong purpose, O Lord. Lord, dinadalangin ko rin po ang pastoral, si Pastora Joy, Panginoon. Alam mo po yung pangangailangan niya. Alam mo po yung kabigatan ni Pastora Joy na daladalahin. But Lord, I know na pinagkakatiwala sa inyo, Pastora Joy, to. At alam ko po, Panginoon, ikaw rin po ang magdudulot kay Pastora Joy ng kalakasan at pag-asa. Ingatan mo po ang lahat, Panginoon, na tumatayo sa pulpito, Panginoon, na ikaw nawa ang maipahayag at ikaw ang maitaas. Tanggalin mo po yung kayabangan, paglaki ng ulo. Lord, gamitin mo lang po siya ayon sa iyong kalooban. Ingatan mo po lagi yung mga tumatayo sa pulpitong ito. Panginoon, dinadalangin ko rin po ang mga elder ng tahanang ito na sa tuwing magkakaroon ng fellowship, Lord, nawa magkaroon sila ng kapayapaan, pagkakaisa, pagbubuklod-buklod, hindi pagkakagalit-galit, tampuhan, hindi pagsisigawan, magkos. Lord, magkaroon sila ng mataimtim na pananalangin na itinataas ang iyong pangalan. No matter what, Lord, hindi nila pagtatalunan ng kanilang mga spiritual faith dahil ikaw ang Diyos na nagdudulot nito sa aming lahat. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang mga adult, yung mga young pro, Lord God. Ingatan mo sila sa kanilang pamilya. Sa trabaho, Lord, ingatan mo po kami. Nanawa yung mga malalayo ang trabaho, Panginoon, o malapit, alam po namin, Lord, ikaw ang mag-iingat. Hindi mo hahayaan na masaktan kami, Panginoon. At ikaw din ang magpo-provide, Panginoon, ng aming pangangailangan. Lord, yung fellowship ng Young Pro na naway mas maging mainit pa at maalam at maging dahilan ng kalakasan, Panginoon, at magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Salamat po sa buhay ng leader namin, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po ang mga youth ng tahanang ito. Nawa, Panginoon, mag-grow sila dahil sila ang susunod, Panginoon, na generation. Nanawa, Panginoon, ikaw ang kanilang maitaas, ikaw ang kanilang maparangalan, at naway ikaw ang kanilang paglingkuran habang buhay. Tumawag ka pa po ng marami pang youth, Panginoon, na handang maglingkod sa iyo. Ibigay mo po ng malinaw at klaro ang calling mo para sa kanila. Dinadalangin ko rin po, Lord, ang mga kids ng Sunday School na nawa, Panginoon, sabi mo nga po sa amin, ituro sa bata ang dapat nilang tahakin nang sa pagtanda nila, hindi nila ito malimutan. Lord, ikaw po ang magtanim sa mga batang ito. Nang sa ganon, magkaroon sila ng kagalakan ng paglilingkod sa iyo. Ipuin mo po na maging malakas ang mga batang ito. Dinadalangin ko rin po yung Sunday School teacher, Lord God. Yung mga nagtuturo sa bata, Panginoon, na bigyan mo pa po ng marami pang calling yung mga tao rito na handang magturo sa mga bata, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po yung mga tumatayo sa pulpito every prayer meeting, Panginoon, na nawa ikaw ang kanilang maitas at hindi sila matakot na magsalita dahil ang iyong Santong Espiritu ang magsasalita para sa kanila. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang music ministry
na nawa, Panginoon, ang mga nilalagay mo rito ay may puso. Hindi purong nguso. Hindi lumalaki ang ulo, kundi lumalaki ang puso sa pananampalataya. Lord, ikaw po ang mangusap sa mga music ministry. Ingatan mo po sila dahil sila ang nagle-lead sa congregation ng pag-awit ng papuri sa iyo, Lord. Lord, salamat din po sa buhay ni La Sister Mayan sa kitchen, Panginoon. Alam mo po yung hirap nila. Alam mo po yung mga pagod at papagal nila, Panginoon. Ikaw po magbalik kung ano man yung mga pangangailangan nila, O Diyos. Lord, ingatan mo rin po ang mga ashiret na nawa, Panginoon, sila ay tumanggap ng bisita ng nakangiti dahil ikaw ang Diyos na naging dahilan ng kanilang kagalakan na ibinabahagi sa mga taong pumapasok dito, Panginoon. Lord, dinadalangin ko rin po ang sound tech na, Lord, tumawag ka na makakatuwang ni Brother Bernard na nawa, Panginoon, nang sa ganun lahat ng gagawin nila ay wala nang kahirapan bagkos madali dahil nagtutulong-tulong. Ingatan rin mo rin po si Kuya Joel na tumutulong sa tahanang ito, sa sound tech, Lord God. Lord, dinadalangin ko rin po yung mga nagbabantay sa tahanang ito. Every night, every morning, ikaw po ang mag-iingat sa bawat isa. Lord, ingatan mo rin po yung iyong mga lingkod na humahayo, nagba-Bible study, Lord God, malayo, malapit. Ingatan mo po ito at naway ikaw ang kanilang daladalahin, ang salita mo ang pinapahayag, ang magandang balita lamang ang maririnig ng mga taong pinagpapahayagan nila. Lord, salamat po sa mga ginagawa mo sa tahanang ito. Salamat sa mga katugunan sa aming mga problema. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang mag-iingat sa aming attorney, ikaw ang magbibigay ng knowledge and wisdom nang sa ganon, may pagtanggol nila kami ng ayon sa iyong kalooban. Mapagtanggol nila kami ng walang alinlangan dahil ikaw ang Diyos na aming kasama. Lord, dalangin ko rin po yung mga tatayo sa kasong ito na kinaharap ng aming tahanan na nawa, O Lord, bigyan mo rin po ng knowledge and wisdom ang mga tatayo, Panginoon. At sa ganon, masabi nila ang katotohanan. Sabi mo nga po, Lord, ang katotohanan ang magpapalaya sa amin, kaya ang katotohanan ang mananalo at mananaig. Lord, putulin mo ang dila ng tao na nagsisinungaling. Alam mo ang katotohanan, Panginoon. Dinadalangin ko po at I declare na mauutal sila at hindi sila makakapagsalita dahil kasinungalingan ang sinasabi nila. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ito, Lord. Ang lahat ng bagay ay alam namin na napagtagumpayan na namin dahil ikaw ang Diyos na nag-ingat sa Jesus is our shelter, Church. Ngayon po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat ngayong gabing ito dahil alam namin na binigyan mo na ng katugunan ang aming mga panalangin. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Yan po. Sige po, magbaitos na lang po tayo para po sa pangsariling panalangin.